pagpupulong nabanggit ho ni DND Secretary na merong Gibo Teodoro na merong pong mga taga-gobyerno at merong mga opisyal na ginagawang informant. Spy ba? Spy, no? Ng China at patuloy daw sa paghahanap. Ano ba yung impact nito sa ating seguridad? No po, si Dr. Renato De Castro de La Salle University International Studies Security Expert. Doc, si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon mo sa ating mga kababayan. Doc, kayo ba sa ngayon at naririnig niyo ba talaga ito na nagre-recruit ang China, may na-recruit na mga informant at nasa gobyerno pa at yung iba raw po'y opisyal at politiko? Ewan ko yung detalye na kung may binigay si Secretary Gibo Teodoro, pero nalalaman ko, no, kung nangyayari man yan, hindi na ako magugulat kasi ginagawa talaga ng China yan sa mga ibang bansa. No? Katulad na lang na nangyari sa United Kingdom, yung asawa ng isang membro ng parliament nahuli, na-expose ng MI5 na talagang tumatanggap ng pera sa mga Chino. No, nangyari rin yan sa Australia, nagkaroon ng malawakan investigasyon na found out ng Australian Domestic Intelligence Agency, yung mga ilang membro ng parliament nila talagang tumatanggap ng pera sa mga Chino. And of course, ina-articulate nila yung mga naratibo ng mga Chino. Marami rin kaso sa Estados Unidos na membro mismo ng sandatahang lakas ng Estados Unidos na talagang na-expose, no, ng Federal Bureau of Investigation na talagang tumatanggap ng pera sa mga Chino. So ang point ko dito, madami ng mga ebidensya, no, documented evidence, na talagang actively involved ang Chinese, of course yung kanilang intelligence agency, no, yung Ministry of State Security, or isang aspeto dyan, yung United Front Department ng Communist Party of China, actively involved sa intelligence operation. Doc, pero China, US, UK, mga powerful countries po ito eh. Ano pong napapala nila kung tayo po ay hinahanapan ng kababayan mag-i-spy sa kanila? Malapit po tayo, no? Isa pang insidente na napakalapit sa bansa ho natin, no? Membro mismo ng Presidential Security Command ng Taiwan. No? Kaya ito, kumbaga, nadala sa korte, and of course, na-convict ng intelligence court sa Taiwan, Republic of China, na talagang actively na-recruit sila ng Chinese intelligence. Malapit po kasi talagang issue sa atin, unang-una may interest ng China na sakupin ho ang West Philippine Sea, South China Sea. So talagang basihan yan, yung 10-dash line, and of course, malapit po tayo sa Taiwan. Ooh. No? Okay. Yes, Doc, go ahead po. Ano po? Okay. Doc, bakit to ang kinukuha government employees? I don't know kung may mga senator pa or congressman pero bakit to ang kinukuha ay mga taga-gobyerno? Kasi nandun yung sandatahang lakas natin. Nandun yung informasyon, nandun yung mga desisyon ng mga government officials. So, kaya talagang target ho talaga ng any intelligence agency. Hindi lang naman ho China. No, marami ho talagang mga intelligence agency. At trabaho ho yan ng any intelligence agency, whether it's MI6 or CIA or Defense Intelligence Agency, na talaga ho, i-penetrate ho ang gobyerno para malaman ho yung mga tinatawag natin secret information. Oo. Doc, yung mga information na hindi ko... bilang security expert, pwede namang sagutin o hindi, Doc, no? Pero kayo ba naniniwala na talagang mayroong mga top government officials na na-recruit din? Like senator, congressman, USEC secretaries? Meron ho. Posible. Hindi ho ako magugulat kung meron nung ma-expose. Kaso talagang kailangan nyo talaga document, and of course, yung mga klaseng ganitong intelligence operation, wala ho namang umaamin eh. Na nabigyan ho sila, na member ho sila ng, kumbaga naging intelligence asset ho sila ng Ministry of State Security, or maaaring baka hindi pa nila alam na yung kanilang kausap, kanilang nagbibigay sa kanila ng pera, ay membro ng Ministry of State Security or membro ho ng tinatawag natin United Front Department ng Communist Party of China. At of course, ang membro, any member ho ng Communist Party of China
part ho ng kanyang obligation na mag-gather ho ng information pag membro kayo ng Partido Komunista ng China. No? So, in fact, yung isang Chinese tourist isang Chinese scholar nag-aral sa Pilipinas, pagbalik niya ho doon sa kanyang bansa, obligado ho siya magbigay ng information na maaaring nag-gather niya po. Oh. Dok, sorry magkano ang binibigay? Financial ba to? Pera ang binibigay ng mga China? Usually yung financial. Financial ho, yung cash. Para walang paper ho yan. Cash ho talaga ang bibigay niyan. Hindi lang naman ho China, no? Nababasa ko lang ho, of course, napag-aralan ko rin ho yan, nag-aaral ho ako sa Estados Unidos. Part 2 yan kasi it's a normal game ho. The operation of intelligence agency, katulad ng operation of any diplomatic post ang purpose niya talaga mag-gather ng information. Bawat embahada ho na nandito sa Pilipinas, kasama ho nung of course taso ng any diplomatic agent na member ng sabihin natin Ministry of Foreign Affairs, sa loob ng bawat embassy ho dyan, meron din ho dyan tinatawag natin intelligence operation. Hindi ho sila membro ng foreign ministry ho nila, membro ho sila ng kanilang respective intelligence agency. Natural ho yan, normal po yan. Ginagawa ho ng ibang bansa yan, ginagawa rin ho ng Pilipinas po yan. Pero kasi Dok, yung usapin sa China parang napaka-critical, di ba? Oo, kasi unang-una ho talaga, ang nagka-complicate issue tayo, hindi ho normal yung relasyon ho natin sa China. Meron po tayong active territorial dispute with China, tapos of course, malapit ho tayo sa tinatawag natin ground zero. Ayun ho yung binabalak nila sa Taiwan by 2027, sakupin ho ang Taiwan. Alam naman ho rin ng mga Chino na aliado natin ng Estados Unidos at kung maaari man hong pasukin ng China ang Taiwan by next year on the basis of our mutual defense treaty and of course yung presensya ho dito ng enhanced defense cooperation site, kumbaga madadamay ho tayo. Kaya dapat ho nila nalalaman din nila kung anong nangyayari ho dito sa Pilipinas. Dok, alam mo, galing po ito kay DND Secretary Gibo, no? Yung mga impormasyon, may mga binanggit siya. Anong dapat gawin ng ating pamahalaan na meron tayong mga kababayang traidor? Kailangan ng pera, kaya pumayag na maging spy? Ang unang-una ho kasi, kung meron man ho tayong mapapatunayan, ano ho yung ikakaso nyo? Wala ho tayong, ang batas ho, yung anti-espionage law ho natin, totally outdated na ho. No? Lumabas ho yung ating huling yung anti-espionage law, lumabas pa ho nung Commonwealth government ho tayo under the United States government ho. Nung territory pa tayo ng Estados Unidos. Hindi ko alam yung specific law, Commonwealth law pa ho, 1941, bago tayo pasukin ng Imperial Japan nung Second World War ho. So unang-una ho dyan talaga, dapat maglabas ho tayo ng batas. Kasi kung meron ho mang mapuprove o mahuhuli, ano ho yung batas? Ano ikakaso nyo sa kanya? Kung wala naman ho tayong batas. Pero Dok, ano po yung say ho ninyo na may ilang top officials na parang pag nagsalita ay paborable sa China? May impact ho ba yun? Hindi ho natin, part of freedom of expression nila yun. Ayun yung pananaw nila. Nagkakaiba ho yan kung tumatanggap sila ng pera. Ibang usapan na ho yan. Kasi tinatawag na ho yan, kung tumatanggap sila ng pera, active agent ho sila. Hindi ho sila espionage. Ang term ho dyan, involved ho sila sa tinatawag natin malign influence operation. Iba po yan. So tinatawag natin intelligence. Ang purpose ho na talaga, influensya yung public opinion. At of course, ilabas ho yung, kumbaga, yung naratibo ng mga Chino sa mga ilang issues po. Kung under condition na naniniwala ho talaga na tamang sinasabi ho nila, part ng freedom of expression ho yan. Pero ibang usapan na ho kung tumatanggap ho sila ng pera sa mga Chino. Oo. O maaari man sila tumatanggap, pero maaaring tumatanggap sila sa isang Filipino-Chinese na pareho yung view, hindi ho mo rin pwedeng kasuhan ho yan. Ang importante ho dyan, kung mapuprove niyo ho, yung pera o yung kanyang nagfuutos sa kanya ay isang foreign national po.
Dok, ito napakatagal na ho nitong issue na to eh. Pero kayo ba naniniwala na nakikialam at makikialam sila sa halalan? Wala ko kung alam, pero it will be under intereso. Kasi lalo na ho talaga ngayon, medyo nagulat po sila. Kasi nung dating nakaraan, nung Opo. 6 years nung Duterte administration, Yes. napakalambing ho ng ating gobyerno sa China. Mm-mm. Di po ba? Opo. Sabi pa ho nga nung dating presidente natin, natatandaan ho natin, no? Opo, opo. Yung dating presidente ho natin, sabi pa niya, gawin na lang probinsya ang China. Mm-mm. Di po ba? January 2018. Yes, yes. Doon Oo. sa quarter ho, sabi paano ho sila? Ngayon ho, nagulat sila Mm-mm. sa ating presidente na talagang very strong yung mga statement ho Mm-mm. sa China. So, kung ako yung ako si President Xi Jinping, Mm-mm. nasa Beijing ho ako, sasabihin ko, dapat gumawa tayo ng paraan na maibalik ang isang gobyerno sa Pilipinas na katulad ng gobyerno ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Malinaw ho yung sinasabi niyo, Doc, no? Oo nga, no? Kung may tatakbo, na paborable pa rin sa kanila, posibleng kanilang suportahan. It's only natural. Yes, No? oo. Kasi ganun rin naman noong Estados Unidos. Ang Estados Unidos, medyo nagulat sila, natuwa sila, na at least yung presidente ho natin ngayon, kumbaga, although may mga issue talaga siya sa Estados Unidos. Mm-mm. Kasi natatandaan na ho naman natin ang ginawa sa kanila ng Estados Unidos noong 1986. Di po ba? Mm-mm. Pero sa pananaw niya ho, miski meron siyang, kumbaga, hinanakit sa ginawa sa kanyang pamilya noong 1986 sa EDSA, pero naniniwala ho siya na importante ho talaga yung ating relasyon sa Estados Unidos. Mm-mm. Doc, Pero yung... it doesn't... Yes, go ahead po, go ahead. Kumbaga, sinantabi niya ho yung kanyang personal sentiment for the sake of the national interest. Kasi sa pananaw niya ho, ang national interest ho niya natin, sabi niya nga po, nung na-meet niya ho, yung dating Secretary of State, si Anthony Blinken, Opo. I cannot think of any future without the United States. Totally different ho yan. Sinabi ni President Rodrigo Duterte ho sa Beijing ho. Nung nasa Beijing siya, noong October 2016, sabi niya, alalayo na tayo sa Estados Unidos, lalapit tayo sa Ruso at China. Mm-mm. So, ganun ho, titingin. Kung titingnan ho yan sa Beijing, titingnan ho yan sa Washington, ang tingin nyo dapat yung bansa na yon, lalo na meron silang strategic competition, dapat ho, kumbaga, kumakampi o at least neutral. Oo. Either sa Beijing o sa Washington DC. Doc, alam mo, naalala ko pa yung pinayagan yung mga pulis nila na magkaroon ng pwesto dito sa atin. Tapos, di ba, pagpapasok sa Pilipinas, wag tatanungin ng kung ano-ano yung mga Chinese nationals. Lalo na yung pagpasok ng mga pogo. Tama, oo. So, yun nga. Tapos yung balita ho, na maraming Chinese nationals na na-issuean ng Philippine passports yan sa Davao ho, Davao City. Allegation ho yan. Oo. At yung iba ho, nagkaroon ng pwesto sa atin, sa government. Naging mayor pa ho nga po ba yung isa? Oo nga eh. Dok, sandali paano i-handle ng gobyerno yung sentimiento ng taong bayan? For example, caricature na ginagawang katawa-tawa yung Chinese president, yung mga kabaong na nagkalat. Well, kumbaga freedom of expression pero mas matindi ho yung ginawa ng People's Daily po. Di po ba? Opo. Pinalabas nila Monkey. ang 120 million Pilipino matching ho. Buti na lang nandyan si Professor J. Batong Bakal, sinabi niya sa Chinese mythology, actually bidang isang matching. So nabigyan po ng magandang spin ni Professor J. Batong Bakal, yung pagkakaportray sa mga Pilipino na bilang isang matching. Nakakatawa rin nung lumabas yan, naghugas kamay yung Chinese Embassy dito. Sabi ng Chinese Embassy dito, yung People's Daily, kumbaga, hindi yan sentimento, hindi yan related sa gobyerno nila. Tama nga naman Pero yung People's Daily ayun yung official organ ng Central Committee ng Chinese Communist Party. Dok, ito bang usapin natin na ito lalala pa? Lalo na't malapit yung 2027 na balak nilang sakupin ang Taiwan?
Maaari ho, talagang maaari. Talagang kung ako talaga yung planner sa Beijing, Oo. dapat ko malaman ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi nga ho, sinasabi ni President Marcos at of course, even si Secretary Gibo Chidoro, Oo. on the basis of our geography po, talaga madadamay po tayo. Oh. Napakalapit po sa Taiwan. Taiwan ho, ang pinakamalapit na bansa sa atin po. Oo. Pero hindi po itong issue na kakampi kami sa Taiwan. Ay, hindi ho naman tayo kakampi sa Oo. Taiwan dahil may one China policy ho Yes. tayo. Ang issue ho dito, ang sinasabi nga ng ating presidente, meron ho tayong 250 Filipino OFWs na maiipit ho kung nagkaroon man ng sigaloto between Taiwan and China ho. Kung maiipit po sila. So talagang, although may one China policy po tayo, meron tayong vital interest ho Oo. sa Taiwan ho. Doc, Ayun ho yung mga kababayan natin. yung mga inaresto natin mga kababayan sa China, ito ba'y tingin nyo ay paghihiganti, revenge, pananakot na, pangiipit sa atin? Ginagawa naman ho ng Communist Party ho yan ng China. Natatandaan nyo, yung may kaso ho, yung Canadian government ho, dinetain ho yung anak ho na babae nung founder ho ng Huawei. Yes. Gumanti ho ang China. Ilang Canadians ho ang inaresto ho ng China ho, ng People's Action Police. Kumbaga ganti ho, tit for tat, aka nga tinatawag ko. No? Pag nagalit ho talaga sila sa isang bansa. No, sa Japan rin ho, nagagalit sila. Nung nung inaresto yung Japanese Coast Guard ng isa kong kapitan ho ng isang Chinese fishing vessel na binangga niya ho yung kanyang bangka ho sa Japanese Coast Guard nung inaaresto siya sa Senkaku, mga 2010 po to. May mga ilang hapon ho na inaresto rin ho ang bansang ang China. So anong napalaho nila nung inaresto yung ating mga kababayan? Anong gusto nilang kapalit? Kasi ho yung nangyari ho doon sa Sanjin Steel Corporation ho, na pinasok ho ng mga otoridad. interagency. Madami ho kasing issue ho doon eh. Unang-una ho yung issue, yung ginagawa ho yata nilang bakal na ini-export ng Pilipinas, radioactive. Opo. Oo, at Madami yung issue. Tapos Doc, miski yung ginagamit to. Doc, huli na lang po, no? Sabi ko ng ating mga kababayan, ang dami namang arte ng mga Filipino. Inapasok na nila tayo, yung transmitter, yung mga communication equipment, yung mga cellphone, puro naman China yan. Ay, hindi naman ho, yan eh. Binibili mo naman natin yan eh. Galing China ho yan, pero nagmamanufacture yan, mga foreign companies. Katulad do, okay, smartphone ko, Yes. ang gumawa doon ang brand name Samsung. So isang Korean company ho na nag-ooperate sa China. So kumbaga, it's a Korean company na ginagamit ng China as of course manufacturing base. So ganyan ho lahat, hindi naman ibig sabihin Chinese product yan. It's just so happen manufacture in China, pero ang may-ari ho na is a Korean company. So madami ho tayo nabibili. Pupunta ho tayo na mall, bibili ho tayo ng say. Tama. Kasampapan ho na sabihin ho natin na pero made in China, pero yung kumpanya ho na nagdala dito at kumita ho dito, maring Japanese, maring American, or even German. Kasi ginagamit nilang manufacturing base ang China. Pero hindi ibig sabihin ho nun, totally yung product na ho yun, Chinese. Doc, maraming salamat sa oras po ninyo ha. Napakarami ho namin natutunan. Mabuhay po kayo. Sana bukas kayo lagi sa aming mga panayam. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon po. DCXL.